Sa present generation, pag napapakinggan mo sila or napapanood, anong pakiramdam? Kung sino yung mahilig sa music, ang tenga niya, pumupunta sa music. Hindi siya nakikinig ng lyrics. Marami sa tao dito, kahit sa mundo, ang gusto nila lyrics. Bakit walang laman ang mga writer, mga bata ngayon? Ano ang magiging resulta nung ginawa niya? Ni isang taon, di abot. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito mga kaibigan ay isa na naman pong espesyal na personalidad ang ating makakakwentuhan. A music icon, singer, songwriter, composer, record producer, and of course, isa sa mga nagpasimula ng Pinoy rock sa Pilipinas. Mga kaibigan, let's all welcome the one and only Mike Hanopol. Thank you. Yeah. Umasta ka na. I'm so happy, Mike, dahil napagbigyan mo ako. Alam ko, you're busy and you live far, pero nandito ka ngayon para hindi ko lang makakwentuhan, kundi makasama ang ating mga special viewers all over the world. I remember the good old days, the Ronquillo and the Raon, Yes. of course. That's very important to me also because that's how I started. Yes. Raon. Paano nyo nga pala na-penetrate ang music industry considering at that time nung nagsimula kayo, ang radyo, ang musika ay okupado ng Nora Honor, Victor Wood, Carmen Eddie Rosales. Peregrina, at marami pang iba. Marami pa. Phenomena. Yes, phenomenal talaga. It's a phenomena. Phenomena means an event na nangyari na walang pwedeng makapag-predict, walang pwedeng makapag-prophesy, walang pwedeng makapagsabi, makapag-explain, makapag-conceive, anything. Wala. Basta't nangyari. Pero, merong steps how it happened. Because me, myself, and some of my colleagues na present during that time, pwede naming masabi, yon ang ways kung paano bumagsak yung pinakapader na kasalukuyang namamayagpag ang mga klase ng tugtugan. Meanwhile, nagbubuo kami, nakapag-record kami, Juan de la Cruz, paano natin patutugtugin to? Sabi, saan natin patutugtugin? Para marinig ng mga tao. Punta tayo sa RJ. Sa RJ, pagdating namin doon, sabi sa amin, bro, pasensya na kayo. Hindi pwede magpatugtog niyan. Kasi nga kasalukuyan, puro mga Yes. Nora-Honor. Oh, yes. Mga Dumidis Maturan. Di ba? Oo. Paano mapakakasingit? Lahat yun, may mga time. Oras-oras yun. Hanggang gabi na yun. Nako, sabi, pasensya na, Mike, kasi wala talaga. Pero kung may pera kami noon, pwede makalusot yun, di ba? Wala kami pera, di ba? Mga frustrated kami. Kaganyan na, lugmok lahat. Bigla ka mo, teka! Meron ditong pwede magpatugtog niyan, Tagalog. Bawal ang Tagalog noon eh. English lang Puro talaga. English, totoo yun. Oo, bawal. Totoo yun, oo. Pero sabi sa amin, mapapatugtog yan, 2:00 na madaling araw. Oh my. Tinginan kami, sir. Sino pa? Sino makikinig sa atin? Sabi ng isa, okay lang, sige. Tayo na lang makinig. Di kami na nakikinig. Umayag, kaibigan namin si Benji Monson ng pangalan. Isa din yon sa pinaka-importanting tao sa industriya, Pinoy rock. Kung wala yung tao yun, walang Pinoy rock. Siyang nagpatugtog. 2:00, madaling araw. Tulog lahat ang mga tao. Kami lang nakikinig doon. Oo. Kami lang. Sige, araw-araw tugtog. Sige, kalaunan. Siguro dumaan ng mga 2 months, ganun. Bigla ka mong tumunog yung telepono. Ring. Sino to? Sino to madaling araw na tumatawag? Hello? Sir, pwede bang patugtugin niyo yung Balong Malalim? Napakaganda naman nun.
Sir, meron ng follower. May nagre-request na, oo. Nagre-request na. Mm-mm. Ayun na, doon na nagumpisa. Tuloy-tuloy na yun, dami na. Doon nagumpisa. Doon na unti-unti nang nawasak na yung genre na yun. Ito ba yung Juan de la Cruz na? Juan de la Cruz Juan na. de la Cruz na, Tatlo yes. lang kami, Kasi tatlo. yung Beep Beep, di ba? Yes. Yung balong malalim, malalim actually kung Himig tutuusin. natin. O, di ba? Yes, totoo. Paano muna nabuo yung Juan de la Cruz Band? Well, maraming istorya yan pagdating dyan. Kasi sabi nyo nga, marami kami. Totoo yun. Totoo marami kami. As a matter of fact, ang original dyan, ako as bass guitar, tapos Bing Labrador, pumanaw na rin sila. Nawa. Tapos si Edmond Fortuno, Yes. malangit na rin. Mm-mm. Tapos si Alice Cruz, andyan pa, tatay ni Ira ng Yes, Bamboo. Ang gitarista namin noon, si Bo Rason. Short-lived lang siya kasi biglang dumating yung petition niya sa Amerika, malis na siya. Saka lang dumating si Wally. Sa Doon gitar nabuo. naman siya, sa gitar. Gitara siya. Oo. Tapos nagbuo, jam-jam, kanta-kanta, ganyan, jam-jam. Dumating si Pepe, kasi nung wala pa si Pepe, galing siya ng Japan, naiwan siya eh. Yes. Magkakasama kami sa Japan, pero naiwan siya kasi may girlfriend siya. Tapos dumating dito sa Pilipinas, dalawa ngayon silang drummer, si Edmond Fortuno, tsaka Yes, siya. yes. Papalitan sila. Sabi ni Edmond, parang nanggugulo lang ako dito. Sabi niya, tayo na lang ako ng ibang banda. Nagtayo siya ng anak bayan. Yes, oo. So ngayon, naiwan si Pepe. So tatlo na lang kami. Wala na si Bo. Si Bing nandun para, sa konti-konti, pero nawala na rin. Tapos, tatlo na lang kami. Ako, Wally, Pepe. Pepe Yun, Smith. oo. nabuo na yun, tuloy-tuloy na yun. Paano kayo napunta sa Vicor? Kasi doon kayo nag-record ng first album niyo eh. Yes, yun. Oh. Nung nagbubuo na kami, itong kapatid ni Wally, si Dodi. Jody Gonzalez, yes. Oo. Oo. Siya nagbibigay nagpo-promote siya, nagpapa-show siya, nagpapa-concert, ganun. Nagpunta siya kay Vic de Rosario, gawa ng album. So, unang album namin, live sa UP. Talagang pumutok talaga yun. Sa nakunan talaga ng live recording. Maganda ang pagka-record, okay naman. The rest is history na. Tuloy-tuloy na yun. Nung nagka-album, sunod-sunod na album, ganun. Actually, ang recollection ko talaga, kayo na lang tatlo eh. Oo. Kayo na lang tatlo talaga ni Pepe at saka ni Wally Gonzalez, the late Wally Gonzalez and the late Pepe Smith. Pero nung makapasok yung Pinoy Rock, sunod-sunod na yung mga ibang banda. Wala namang iba eh. Of course, Siguro kung mayroong iba, pwede rin eh, pero wala eh. anong pakiramdam, Mike, na siyempre nakapag-create kasi kayo ng kakaibang genre? Ito nga yung tinatawag na Pinoy Rock. Na up to this day, marami nang naglabasan. Mhm. Pero kakaiba yung musika nyo at that time. Kung tutuusin lang talaga, marami rin bandang kasabay. Ang nakilala lang, narinig, because of the recording, Yes. maaaring sabihin kami ang nauna. Pero kung ganon, kung talagang gusto nilang ganon, ang tawag sa amin, Correct. ugat kami. Correct. So, ang ugat, nagiging puno yan. Tapos ang puno, nagkakaroon ng sanga. Tapos ang sanga, nagkakaroon ng mga dahon. Sila ngayon yun. Sa present generation, pag napapakinggan mo sila or napapanood, anong pakiramdam? Kasi ang pinapakinggan ng tao, dalawa eh. Kung sino yung mahilig sa music, ang tenga niya, pumupunta sa music. Hindi siya nakikinig ng lyrics. Iba naman yung mahilig sa lyrics. Hindi pinakinggan yung music. Dalawang concentration ka, hindi mo makukuha yung isa ron. Mahirap mag-concentrate ang tao, ang isipan ng tao na dalawa. Kung lyrics ang pakinggan mo, yun ang malalaman mo, yun ang matatandaan mo. Pero pagdating sa tono, oops, sandali, iba naman yun, di ba? Ngayon, kalaunan, katagalan, dahil sa palagi mong pinapakinggan, nasa isip mo palagi, di pati yung melody kasama na. So, ganun ang nangyayari. Alisin mo yung melody ng dahil sa'yo. Oh. Dahil sa'yo, nais kong mabubuhay. Walang melody, ha? O, di ba? Wala. Ano mangyayari? Wala, di ba? It has to be together. Kailangan, Oo. pareho ka makinig, marunong Yes. ka makinig ng music, marunong ka rin makinig ng lyrics. O, alisin mo yung kantang gusto niyang mag-swimming sa balong malalim. Hindi naman po pwede sapagkat madilim. Anong dating sa'yo? Walang music, ha? Yeah.
Pero pag may music, gusto niyang mag-swimming. O, di iba na, oh. Nag-iiba na siya, di ba? Yes, yes, yes. Yun ang sinasabi Nag-iibang ko. dating. Ibang Oh, dating eh. oo. O kung lyrics lang, wala. Yung iba no, mahilig sa lyrics, yung sinasabi ko. Lyrics lang, ayaw na ng melody. Yung iba naman, melody lang. Ayaw pakinggan ng lyrics. Marami sa tao dito, kahit sa ang mundo, ang gusto nila lyrics. Ang lyrics yan at saka melody, supported lang ang melody, supported yon para gumanda. Para gumanda. Ngayon, anong nangyayari? Bakit walang laman? Walang sinasabi ang mga writer, mga bata ngayon? Bakit wala? Anong kahihinatnan? Ano ang magiging resulta nung ginawa niya? 3 months, wala na. Ni 1 taon, di abot. Wala na. Sino yun? Yung kumanta ng ganito, sino yun? Pero pag tinanong Walang mo, recall, in other words. pag tinanong mo, beep, 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 wow, ang galing niya, no, di ba? Gusto niyang mag-swimming. Laki sa layaw, laki sa layaw. Bakit hanggang ngayon pati mga batang maliit gusto nila? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, yes. Batang Oo. maliit. Isipin mo. Tumatak ng gusto sa'yo yung Laki sa Layaw na may yung iba sinasama nilang Jeff Rocks. Okay. Paano mo binuo yun? Paano mo sinulat? Yung tanong mo na yun, papaano, di ba? Sa akin kasi, papaano naging papano? Alam mo ibig sabihin? Papaano yeah. naging papano? Yes, Ibig yes. sabihin, kailangan, ang tanong mo, paano nagsimula yun? Yes, Dapat yun ang tanong noon. Iyan ang sentimiento namin mga musikero, lalo na ako. Ang sentimiento ko, kilalang kilala niyo ang kanta. May mga tao lumaki sa hirap, merong laki sa layaw, puro sarap. Ang mga tao, nagsisigawan lang sa concert, nagtatalunan, nagsasakitan pa, samantalang yung letra mismo, hindi naman pinapakinggan. Hindi nila alam kung ano yung kinakanta. Gusto niya mag-swimming sa balong malalim. Wow, ang ganda. Ano ibig sabihin? Ewan, hindi ko alam. Walang common sense yun. It doesn't make sense sa akin. Pero okay, wala akong magagawa eh. Dahil ganun talaga eh. Andun sila, nagtisigawan sila. Oh, okay. Oh, pero Hindi pag- magkarinigan. hindi magkarinigan. Oo, di ba? Nagtatanong, pag tinanong mo nga, ano ba sinabi ni Mike? Ano ba sinabi noon? Ewan ko, hindi ko alam. Basta nag-enjoy lang ako. Lumalabas tuloy ngayon ang mga tao, it doesn't make sense. Sa akin, ha? Ewan ko sa iba. It does not make sense. When you write a song, paano ka nakakabuo ng isang kanta? Yung sinabi mo, lahat ng composer, merong inspirasyon, di ba? Yes, yes, yes. Sa akin, hindi. Wala. Kasi, pag ang kanta, bigla na lang sumulpot, walang inspirasyon yun. Ang inspirasyon, pinag-iisipan mo eh. Isipan mo, nagpunta kami ng girlfriend ko doon sa gano'n, gagawin ko ng kanta yun. Inspirasyon ang tawag doon. Correct, correct. Sa akin, wala eh. Kagaya nung panahon, masdan mo ang mga ulap. Ano inspirasyon ko doon? Balikan mo ang iyong alaala. Mga araw na lumipas sa iyong buhay. Malalaman mo kung ikaw ay liligaya pagdating ng panahon. Nasaan ang inspirasyon doon? Gusto niyang mag-swimming sa balong malalim. Hindi naman pwede sapagkat madilim. Ngunit kung may ilaw, akala mo ilangaw. Nasaan ang inspirasyon ko doon? Nasaan? Pero may katotohanan, yung letra, kung talagang lilimiin mo, Pero ang sinasabi ko, meron ding mga inspirasyon. Yes, Kagaya ng may mga tao, mm-mm. lumaki sa hirap, merong laki sa layaw, puro sarap. Ang inspirasyon ko doon, yung mga araw-araw na mga ginagawa ng mga tabulus-tagon mga tao, mga bata, na hindi alam nilang ginagawa. Gaya ng mga gawa ni Freddy, anak, o di ba? Yes, yes, totoo. Ang ganda nun, di ba? Pero, hindi alam ng mga bata yun. Wala, malay ko dyan. Basta akong ginagawa ko lang gustong gawin ko. Wala akong pakialam. Nanay ko, wala akong pakialam. Nanay ko, wala. Tatay ko, wala. Kailan mo na-discover sa sarili mo na may talent ka or innate talent ka sa musika? Yan ang problema ng salita eh. Ang salita, minsan, kagaya lalo ng Tagalog, nag-iiba ang context, nag-iibang talent. Ang pag-intindi ng salitang talent,
meron siyang gift, no? Yes. Na, Gifted ka. pero yes. kung tatagalugin mo, talino no? Talino ba yon? Yes, talino. oo. Iba, Or talento, no? Hindi, iba yung talino sa talento. Iba yung talento. Oo, iba yung talento. Iba yon Yes. sa talino. Right. Kung i-analyze mo ang mga word mismo, may mga discrepancies na kailangan ayusin eh. Ano, may magkakaibang meaning. Oo, Oo. kailangan ayusin eh, di ba? O gaya yung genius. Genius daw ako. Genius? Teka muna, sandali. Pag-aralan natin yung salitang genius. Ano ba talaga ibig sabihin ng genius? O, di ba? Maraming ibig sabihin ng genius. Naku po, importante sa atin dito. Kailangan nating pangalagaan ang nating pag-intindi sa mga bagay. Pilipino tayo. Okay? Hindi naman tayo kano, di ba? Hindi dapat tayo makialam sa mga kultura ng iba. Kultura yun eh. Any language, kung ano man language na dumating dito, Incheck, di ba? Mga Singapore, mga Koreano, gano'n. Wala tayong pakialam doon. Actually lang dumating dito, wala tayong magagawa kasi may bayad eh, binayaran lang. So okay lang. Pero tayo as Pilipino, panindigan natin, tumayo tayo na as Pilipino, pati pag-aralan natin ng gusto, lalo na ako, sumusulat ako ng kanta. So kailangan kong maayusin ang mga salita. Yes. Hindi ba? Lalo na sa mga letra. Oo, di Mga ba? letra, Oo. hindi pwedeng, wow, di basta-basta ka na lang, di ba? Pero ilang taon ka nga nung magsimula kang mag-interest sa musika? Musika o pagsulat? Pagsulat, kasi di ba pareho naman yun eh. di ba? Pagsulat, dito na ako sa college na ako. Ah, okay. College. Oo. Pero may banda na ako, tumutugtog na ako. Nakatasan lang ako nung manager namin ng sapatos. Sabi, Mike, pasikatin mo natin yung sapatos natin. Sige, gawa ka ng kanta para ano na. Eh di gumawa ako ng kanta. Yun ang una-una ko. Yun ang una-una So college na yon. College na yun. ako. Pero Wala akong alam kung paano pagsulat. Basta naisip Lumabas ko na lang, lumabas na lang. oh, sulat. Okay to, sige. pero elementary pa lang, Oh, mahilig ka na. music na ako, tumutugtog na ako. Tumutugtog ka na. Siyempre, cover. Pero wala kang formal background sa gitara. Later on na, dito Oo. sa UP. Ano na yun, Juan de la Cruz na kami. Pero sandali lang, hindi ko kailangan magbasa eh, kasi singer ako eh. Alam mo Yes, yes. may binabasa kang nota dyan. Eh, Hindi pwede. Totoo. Hindi pwede. Mga kaibigan, lingid sa kaalaman ng lahat, including me, nanggaling po siya sa seminaryo. Yun ang gusto kong parte na ikwento mo. Paano ka napunta sa seminaryo? Ayaw ng tatay ko, maging musikero ko. Okay. Ayaw niya talaga. To the point nga, kinakandado niya yung gitara ko. Oh. Susi. Binibigay sa nanay ko. Eh, nanay ko, kampai ko noon. Oh, Kasabwat ito. mo. Kasabwat. Oh, ma, nasa, ito. Sige. Basta magmalapit na siya dumating, balik muli ha. Sila na Oo, mag-aaway. kakatuwa. Oo. Ganon. Pinasok sa seminaryo. Oo. Eh, pagdating sa seminaryo, ano to? Wow, hindi ko alam to. Oh, sige, uwi mo na ako. Hindi ka pwede lumabas. Walang labasan. Ganon ang seminaryo noon, walang labas. Tsaka natuto ko magsalita ng Latin. Latin ang salita noon. Yun ang pinasok ko noon. Kaya ka pinasok ng tatay mo sa seminaryo dahil gusto niyang maging pare ka. Palagay ko, daan niya lang yon. Palagay ko, at that point, hindi ko alam. Pero ngayon, na-realize ko, paraan niya lang yon. Pero alam niya, hindi ako magtatagal doon. Gusto niya ako maging kapareho niya na maging politics din, pasok sa mga, alam mo na, ayoko ng mga ganun. Pag nag-politics ka, dahil mo kaaway. Madami nga nagyaya sa akin eh. Gusto ko maging senador. May ganun po, okay yan. Panalo ka kagad yan. So. Panalo ka kagad yan. Ayoko, ba't ako sa pasok sa mga may kaaway? Magkakaroon ka na kaaway eh. Totoo. Eh, samantalang dito sa may kahanap, wala naman akong kaaway. Sarili mo lang. Hindi, tsaka, Diba? kaaway ko, sarili ko lang. Yes. Diba? Totoo yun. Totoo talaga yun. Ang buhay natin, sarili lang lahat, kinakaaway natin. Alam mo kung bakit? Matindi ito. Ang espiritu at saka katawan, opposite. Mag-opposite yan. Pag may kumukontra sa sarili mo, espiritu mo yun. Kasi ang espiritu gusto kabutihan. Ang katawan natin, puro kasamaan.
Yan ang importante. Ang itong katawan natin, pupunta lang ito, isa lang ang pupuntahan nito. Alam mo kung saan? Libingan. Oo, naman. Sa abo, sa alikabok Libingan. tayo babalik. Walang iba. Pero yung kaluluwa, hindi mo makakasama yon. Mm-mm. Hihiwalay yun. Mm-mm. Hindi sasama yon. Pero pag buhay ka pa, ba't ka nabubuhay? Dahil sa kaluluwa, espiritu. Ang kaluluwa, level kasi yan eh. At saka espiritu, isa lang yan. Pinaka mababang klase, level, ang kaluluwa. Ito kaluluwa, tawag. Pero pag umangat ka na dyan, iba na. Meron ng tinatawag na ruwak, hangin, ayun na, nasama, tapos spirit na. The whole thing is spirit. So, spirit ang bumubuhay sa atin. Yeah, lahat ng kilos mo, kaya ka nakaupo dyan, nakikinig. Nakikinig ka, espiritu yun. Subukan mong alisin yung espiritu mo. Anong mangyayari sa'yo? Ha? Hindi nyo alam? Ano? Hindi nyo alam? Wala. Di ba? Hindi. Nasa loob ka ng kabaong, sir. Um, Hindi ka gumagalaw. Hindi ka makagalaw kasi wala nang espiritu. So, ang espiritu ay buhay. Yan ang importante sa lahat, buhay. balikan ko lang, Mike, yung buhay mo, almost 2 years or 2 years ka rin mahigit nasa seminaryo. Paano ka nakalabas? May time na pinalalabas talaga kami. Nire-release kami. Parang break, parang break. Oo, 2 months. Okay. 2 months. Oo. 2 months lang. Oo. Hanggang yung sa college na. Yes, yes. Hanggang sa malapit ka na magpare, meron pa rin labas, 2 months. Testing yun, kung babalik ako, hindi. Taon-taon yun. Eh pag ako, nung unang taon, bumabalik ako, tapos pangalawa, wala na, ayoko na. That's it. Bye. Ayoko na. Pero nung nasa loob ka ng seminaryo, nagbuo ka ng banda sa loob, di ba, ng seminaryo? Siyempre, hindi pwedeng wala. Kasi may Paano ekwasyon. nangyari yun? Hindi kasi may ekwasyon. Okay. Palagi may okasyon. Alam mo na, okasyon, di ba? Yung mga piyesta ni ganun. Eh, kailangan na ng music eh. Ako ngayon, nagtayo ngayon ako ng music. Sige, tayo tayo. Ayun, nabuo yung banda. Ayun na. Tuloy-tuloy na. Tugtugan na. pero anong reaction ng mga pare? Na, kasi sila yung pinaka-ano nyo doon. Oo, nakikinig sila lahat. Binibigyan na kami ng number. Kunyari, Okay. may program. Oh, parang special Oh, number. Oo. grupo ni Mike, ano po, nandyan, sige, tugtugan. Mga kinakanta namin, mga Elvis. So talagang hindi ka napigilan talaga ng tatay mo pagdating sa Ay, musika, kahit sa loob ng seminaryo. Ang totoo lang, ang college ko, usually ang college, 4 years, di ba? 7 taon ako. Bakit inabot ka ng 7 years? Paulit-ulit eh. Bagsak dito, bagsak doon. Minsan, may 6 months lang. Eh di ka Oo. pumapasok, in other words. Hindi, pumapasok ako. Oo. Pero, hindi ako tumatagal. Ayoko eh. Naboboard ba ako, gano'n? Medtech. Medtech, pinasok ko. Okay. Naaasar ako, nababanas ako sa... Gano'n na gano'n mga... Ano yan? And then, for MedTech, Nasa nag-shift. isip ko na, Jimi Hendrix eh. Okay. Jimi Hendrix na noon. Wow. Music na. Ano yan? Tapos mo na yan. Wala, hindi kailangan niya. Nag-medicine ako. Oh. Oo, para pagbigyan ko lang tatay ko. Okay. Sabi ko, yan ha. Medicine, pinasok ko. Para pagbigyan ko yun. Wala. Wala pang 6 months. Alis ka na naman. Oo. Biro mo, final. Oo, boys ha, final exam ha, tomorrow. Pagdating namin, pasok namin sa laboratorio, grabe. Suot kami na parang doktor. Tapos may ganun, no? Face mask. Naka-mask ko, naka-face Oo, mask. face mask. Ganun. Okay. May face mask na ako. Wala pang COVID. Ano ito? Sabi, ito. Ano yung mga nakahiga na yan? Patay. Puro kadaber. Patay. Oo. Ang dami, ang gandun. Tingnan Para mo. sa laboratory nyo. Oo, gano'n. Puro patay. Yes. Pag binuksan mo, nandun yung bandera. May mga bandera. Bawat parte. Kunyari, litid, mga ugat, mga lahat, buto, gano'n. May mga bandera. Ano ito? Sabihin mo kung ano yan. Eh, di nag-umpisa na. Gano'n. Pag binuksan mo yung takip, may formaldehyde. Alam mo yung Yes, formalin, formaldehyde? yes. Oo. Ang sakit sa mata noon, talagang
luluha ka talaga. Ay, hindi mo nakayanan. Hindi ko nakayanan. Sabi ko, that's it, man. Bye. Saan ka nag-ano ng medicine? Nag-aral? Sentro. Sentro Escolar? Sentro. Lipat ako sa UST. Ano naman kinuha mo sa, ano naman? Painting. Painting. Painting Fine naman. arts. Oh, fine arts. Fine yes. arts. Okay. Pagdating ng semestral exam, boys bukas may exam tayo. Meron dito darating, magpipaint kayo ng nakahubad. Ha? Galing ako seminaryo. Bye. Ganun ang nangyayari. Nakailang buwan ka naman doon Ha? sa UST? Nakailang buwan 6 ka? months. Oh, 6 months. Isang semester Oo, isang nga. SEM. So, tinapos mo rin yung isang SEM. Oo. Wala, hindi pwede. Wala. Anong tinapos mo after all? Well, finally, umuwi ako ng Iloilo. Nasa ano lang ako noon third year. Pero binalik ako sa second year kasi daming kulang na points Subjects. Oh. Doon ako nagtagal kasi unang-una nandun sila ERPAT, ERMAT, nandun lahat. So, at least meron akong nakukunan ng mga kailangan ko, di ba? Tapos, bayad ng matrikula, wala akong magawa kundi tapusin talaga. Pero meanwhile, natayo na kami ng Juan de la Cruz na. From time to time, umuwi ako sa Manila, makipag-jam sa kanila. Tinapos mo ba yung sa Iloilo? Ano yun? Psychology. Psychology, okay. AV Psychology. Nagagamit ko naman hanggang ngayon. Pero in other words, nag-graduate ka this time? Graduate. Oh, nag-graduate. May diploma ka na. May Finally. diploma. Finally. Ang masama, hindi ako makapag-marcha. Bakit naman? Galit na galit si ERPAT. Yung pala ang gusto niya, makatapos at makamarcha. Hindi ako makamarcha kasi dumating na yung kontrata ko sa Japan. Oh. Kinabukasan, lipad na. Oh. Ngayon, lipad na. Bukas na yung Oo. marcha. Oo, Galit graduation. na galit. Talagang, mabuti pa, hindi ka na lang nag-aaral. Oo. Only child ka ba? Mag-isang anak ka lang? Firstborn male ako. So, ilang kayo magkakapatid? 10. So, ikaw yung panganay? Ako panganay, sa Okay. lalaki. Pero ikaw lang ang nagka-interest sa musika? Hindi, meron din. Marami din. Mm. Meron akong, siguro mga 3 sa lalaki. Sa babae, 3 sila. Pero hindi sila nag-pursue sa music? Hindi. Basta Ikaw lang talaga? Music lang. Yes, oo. Parang naging Mahilig hobby lang. lang sa kanila. No, Oo. hobby. Ganun. Yes. So, nagpunta ka ng Japan. Anong nangyari sa'yo sa Japan? Doon kayo nag-meet ni Pepe Smith, di ba? Oo, kasama kami. Magkakasama na kayo? Oo, kasama. As Hindi Juan pa de la Juan de la Cruz. Cruz yun. Hindi pa? Hindi. Zero History yung pangalan namin. Oh, okay. Zero History. Tagal kami ron. Mga 2 contract kami. 6 6 months, 6 isang months, 6 contract. months. So, naka 1 year 1 din. year. And then after 6 months, bumalik ulit kayo dito? After Una 1 si year? Wally, tapos ako, tapos si Pepe. Hindi sabay-sabay. Bicor pa kayo at that time? Oo, nag-record na ng Bicor. Pero hindi naman tuloy-tuloy yun Natitigil din. Gaya ko, bumalik pa ako ng Japan Pagbalik ko sa Japan, sabi ni Pepe, magkita tayo. Sige, punta ka sa Tokyo, kita tayo. Pagdating ko, wala siya. Di wala akong matulugan. Sa ilalim ng tulay, tutulog ako. Paano ka na-survive? Kahit saan ka masusubscribe ka, tatayo ako. Gising ako umaga. Mag-iinad ko na. Sige, lakad na. Walang pagkain. Restaurant. Simasen. Pakilagay ako ng soup. Ayos na. Lakad na naman. Pero nagpe-perform ka rin yun? Hindi. Wala nga si Pepe. Kasi wala si Pepe. Si Pepe nasa norte, Hokkaido, layo. So wala ka malang ibang tinuluyan na kaibigan? Merong o kakilala? nakakapasok, nakakatulog pa minsan-minsan, pero hindi palagi, isang beses lang. Kasi bayad yon, may lugar sila roon. Minsan sa sahig lang. Ang mga banda roon, palagi tulugan nila, isakto lang. Oo. Double deck, ganun. Oo. Gaano ito katagal? Kasi hindi ka sinipot ni Pepe, di ba? So, Oo. mag-isa ka lang, wala kang matuluyan, wala kang matulugan. I'd say about mga 3 months, ganun. Tumagal ka ng Yeah. 3 months na ganun lang ang Oo, sitwasyon mo. Parang nakakaawa naman ang lagay mo doon. Kailangan. Oo. Kailangan ma-experience natin Oo, yun. oo. Kailangan ma-experience. Hindi naman lahat, pero hindi mo naman pinangyayari, hindi mo naman gusto yun Yes. Pag oo. nangyari sa'yo, that's it. Binigay sa'yo yun. At paano ka nakabalik? Nakabalik ng Dumating Pilipinas? sa Pepe. Pagdating ni Pepe, ayos na. Kasi pirma na kami sa Warner Brothers. Wow. Nagbuo kami ng album, 2 album. Pumutok. Sa Japan? Sa Japan, Japan? oo. Okay. Kaming 2. Di ayos. Wala si Wally at that time? Wala. Kayong dalawa lang? Andito na siya Okay. 2 lang kami. Bumalik ulit kayo ng Pilipinas? Ako ang unang umuwi. Dahil hindi. Si Pepe,
nagka-girlfriend ng Hapon. So, pinapasyal Nag-stay siya sa kung saan-saan. Russia, sa London, kung saan-saan. China. So, kami muna ni Wally nagsama. Was it 1982 nung malis ka ng Pilipinas papuntang Amerika? Yung 82 na yon, 82. Hagibis na yun eh. Pag alis ko na sa Hagibis, ginampanan ko na yung as family man kasi lumalaki na yung bata eh. Isa lang yung anak mo, di ba? Isa lang. Isa lang. Oh, tapos nagdoktor siya. Tapos nagpaalam sa akin, sabi, Dad, I want to study medicine. Where? Here, in America. I don't have money. Tapos maghanap ka ng mura, pinakamura. Nakakita siya after 1 week. 50,000. Sa New York siya nag-aral. Hindi. Bumalik siya kasi hindi ko kaya talaga. 50,000 eh, pinakamura. Yes. 50,000 US. Yes, yeah. Per semester pa yon. Wow. Dalawa. Di 100 US dollars yun. Di ba? 100,000. So, nag-decide siya dito. Nag-aral siya, UERM. Dito na sa Pilipinas siya natapos yung kanyang Nag-doktor course. siya. Kaya isa mong anak, isang doktor. Oo. Nandito rin siya ngayon. Andito pa rin siya ngayon. Wala sa Wala Amerika. na, nasa Amerika na. Nasa Amerika na rin. May pamilya na eh. Nakapag-asawa. Anak na sila, Oo. 3. Paano mo binuo ang Hagibis? Well, unang-una, sabi ni Vic, putok na putok ang village people, di ba? Village people, yes. Kaya mo bang gumawa ng ganyan? Ganyan. Yan lang, sabi ko ganyan. Kayang-kaya, pero hindi ko pwedeng gayahin yan. Hindi ako ganun eh. Gagawa ako na iba. Based on village people, iibahin ko. Parang inspired lang. Inspired yun. Yes. Pwede gumamit ng inspiration doon. Right, Pero, right. iniba ko. Yes. Hindi ganun ang music. Wala akong ganun. YMCA. Yes. Hindi ko ginagawa yun. Ganun. Ba't ako gagawa na ganun? Yung akin, lingon agad pag may babaeng dumaan. Na ikaw din ang nag-compose. Yes, ang layo eh, di ba? Yes, Nasaan ang village people doon? Oo, yes. Katawan, yes, oo. ingatan ang inyong katawan. Oh. Tapos Meron yung bang legs. village people doon? Oo, di ba? Wala. Oo. Pati ba yung pagbuo ng grupo ng Hagibis, ikaw rin ang Yes. gumawa? Kailangan eh. Paano mo sila binuo? Kasi magkakaiba ito eh. Yung nangyari na yon, pinilit lang ako buuin. Kasi mahirap talaga buuin yung Hagibis. Sa concept pag sinundan mo yung concept, mahirap talaga. Kasi hindi naman yun ang concept ng Hagibis. Naging ganyan na lang. Kasi yun ang immediate na madali lang gawin, madaling bumili ng sombrero, madaling bumili ng mga leather, bla bla, di ba? Madali silang i-package, in other madali, words. di ba? Oo. Tapos ang problema pa yung aksyon, Okay. yung pag-aksyon. Choreography. Oo, mahirap di ba? Oo. So, sige, kahit pa paano lang, sige. Kasi gawa na yung kanta, nabusesan ko na. Ready na talaga. Sabi nga sa akin nung isang kasama ni Vic, gawin na lang nating Mike Hanapol yan. Hindi pwede. Hindi ganun ang Mike Hanapol. Iba. Hindi Oo. ganun ang Ibang style. forte. Oo. Ibang style Oo. malayo. Oo. So, napilitan, kumuha na lang kahit saan. Hindi kayo nag-audition? Hindi na. Hindi na. Too late na Kasi Oo. nga, pressure, hindi ba noon uso na ng radyo? Yes. Tapos TV, di ba? Right. Oo. Masyado nung saturated sa radyo. Hindi mailabas ngayon sa visual. Di ba? Totoo. Puro audio noon Correct. Radio, audio lang oo. yan Correct. Di ba? Yes. Ayan. Wow, ang ganda nito. Okay. Ang mga tao talagang left to right na, araw-araw halos isang taon lahat. Sikat na sikat na yung Hagibis. Wala pang visuals. Wala pa, Wala pa visual. Audio lang. Yes. Kaya, pinressure si Vic. Vic, ano ba naman yan? Bakit hanggang ngayon wala pang video yan? Oo. Ayun, napilitan kami. Kahit sino na lang. Sunny Nandun sa- Parsons, Mike Rispal, Oo, Joji Garcia, Mon Picasso Mon Picasso. sa Bulalo. Yeah. Bulalohan. Talaga? Bulalohan, Si Benny Pinesa dito sa naglalakad sa release ng tren. Doon sa Ramon Magsaysay. Wow, oo. Doon. Ganun yan. Ang pinaka-singer lang dyan si Sunny. Sunny Parsons. Si Sunny, makata sa Oo, yes. Father's Mustang. Father Mustache sa Ermita. Oo, Oo, doon. yes. Pero si Mike Respal, makakanta rin doon sa Zamboanga.
Marunong din. Silang dalawa talagang pinaka-professional doon. Ini-styled sila, Oo, di ba, na mga pumutok. macho men, di ba? Oo, wow. Oo, di ba? Ito Ibang pala ang klase. hagibis. Parang sinabik nyo muna di ba? Sikat na yung katawan. Tama, nasabik talaga. By the time they came out, tapos puro mga gwapo, Ayun mga na. hunk, Ayun tapos na. nirepackage sila. Talagang grabe yun. Tutok. Phenomenal actually ang paglabas Phenomenal nilang, talaga. oo. Hanggang ngayon. Which ikaw din ang may sala. Tama ba yung sabi? May Ikaw kasalanan. rin ang may kasalanan, Pwede. 'di ba? I think nobody can refute or nobody can question me na nung sinabi ko, you are a genius. Sino si Mike Hanopol na hindi alam ng publiko or behind the camera? Ako isang munting katiting na paminta. Munting katiting na paminta. Siya lang. Bakit doon mo kinumpara yung Paminta? sarili mo? Yes. Ang paminta, pag tinikman mo, kinagat mo, anong mangyayari sa'yo? Ano itsura ng mukha mo pag kinain mo? Ina nga hindi may pinta. Oh, yun. Hindi may pinta. Oo. Yan. Pag nakilala mo ako yun. Napaka-humble mo naman. Ganun lang Diba? ako. Oo, ganun. Simple lang ako. Words. Hindi ko kailangan magyabang, magsalita na gano'n. Yung ang sagot ko, ako ay isang paminta. Natural, may ibig sabihin yun, di ba? Yes, of Hindi naman course, pwedeng literal na Oo. paminta yun, di ba? Yes. Na ibig sabihin, na pag natikman mo ako, marami kang makikita. Marami kang malalaman. Lalong-lalo na yung mga hindi mo alam. Malalaman mo. Yung dapat mong alamin, malalaman mo. Yan ang Mike Hanopol na paminta. Ang paminta, pag itinapat mo sa 10 truck ng pakwan, walang sinabi yon. Yung 10 truck ng pakwan. Sa kakaibang lasa. Puro tubig lang yun eh. Pero itong paminta, isa lang. Kakapiranggot pa. Kaparinggot lang. Mm. Yung tuldok na yan, isang tuldok na yan, kapiraso. Ang tawag dyan, universe. Ang universe ay hindi Diyos. Ginawa pa rin yan ng kaitaas-taasan. Itong universe na ito, kasama yung mga ibang planeta, mga bituin dyan, kung ano yung mga nakikita mo dyan, naririnig mo, nasasabi, Milky Way, whatever, di ba? Lahat yan nilikha ng tagalikha na hindi universe. Kasi ang tagalikha na naglikha ng lahat, pati doon sa pinakamaliit-liit, kaliit-liitan, hanggang sa pinakamalaki, siya ang naglikha. So yung nilikha na yan, hindi pa rin yan ang tagalikha. Hindi yan ang pinakamatinding malaking Diyos. Sinasabi niyong Diyos. Ito ang Diyos ng lahat ng Diyos. Lahat ng Diyos na nalalaman mo, merong Diyos yan. Ang pinaka-Diyos niyan, yung tagalikha ng lahat, ng katawan mo, ng espiritu mo, nilagay niya yung espiritu at katawan na magkalaban. Kaya inaaway mo sarili mo. Nakikipag-away ka. Akala mo inaaway mo asawa mo. Hindi. Pati asawa mo inaaway sarili niya. Okay? Ganyan ang pagkagawa sa atin. So, dalawa ang ating inautupag sa buhay. Ang katawan at ang kaluluwa. Espiritu. Na bakit tinawag na opposite? Ano sa Tagalog ang opposite? Kabaliktaran. Kabaliktaran. Yes. So, yung dalawang yun, magkabaliktad yan. Yung katawan at espiritu. Oo naman. Bakit? Oo naman. Saan patungo ang katawan? Ang katawan ay papunta sa libingan. Ang espiritu ay papunta sa taas. So nagkasama yung dalawang magkabaliktad na iba ang pakay. Ang pakay ng espiritu ay kabutihan sa taas. Kasamaan sa katawan. Libingan. That's Totoo. it. Yon ang paminta na sinasabi ko. May iba naman ako, Mike. Kasi almost 20 years ka na malagi sa Amerika. Bakit ganun ka katagal sa Amerika? Pero nagdesisyon ka pa rin bumalik ng Pilipinas. Hindi, kasi at that time, from the point of 82 up to that last moment, pinapaaral ko pa, pinapakain ko pa ang pamilya ko. A time came na
pwede na silang mabuhay On ng their own. sarili nila. Oo. Hindi naman ako gumagawa noon. No. At hindi ka nag-citizen, ha? Hindi. Oo. Hindi ko kailangan mag-dalawang puso. Oo. Magte-take out ka eh. Oo, Di dalawang puso mo. Oo. Bakit dalawang puso? Isa lang puso ng tao. So, nagdesisyon kang bumalik in 1993. Oo. Tama? 1993. Tapos, balik na naman, 95, tuloy-tuloy na, balik-balik. Kasi, green card holder naman ako, kaya pwede akong bumalik, pasok. Mike, Mm. kung i-rewind ang buhay mo, anong parte ng buhay mo ang gusto mong balikan? Nagtrabaho ako kay Julio Iglesias. Wow! Talaga? Ganda. Wow! Gusto ko yun. That time, I was still having different bands. Nagbabanda pa rin ako. Inaalaw naman ako eh. Basta umuwi lang ako ron at magsilbi. Dahil binabayaran ako eh. So, driver ako. Nagdadrive ako. Pag nandun ako, Rolls Royce, Ferrari, ang daming klaseng kotse. Driver. Yun. Tapos, from time to time, meron kaming gig sa iba-ibang lugar. Tatawagan ako, pwede ka ba? O sige, punta kami. Yun. Lalayo, mga Kentucky, mga Detroit, mga California, iba-iba. I mean, that was a very good time for me. And the best, one of the best, yung tumugtog kami doon sa Miami, ang pangalan ng lugar, Zanzibar. Ang may-ari, mga celebrity. Sila Michael Jackson, Oh. Eric Clapton, Bee Gees, Elizabeth Taylor, Wow. Billy Joel. Big time. Pero, bakasyonan lang yun. Pero nagtayo pa rin sila ng bar. Just in case, pag nandun sila, pupunta sila sa bar. Inuman sila ron. Kami tumutugtog. Ayun. Alam ba ni Julio Iglesias na musician ka, Nung hindi- nung artist una, ka? hindi. Hindi. Paano niya na-discover? Paano niya nalaman? Dumating si Greg Araneta. Oh. Yung kapatid niya, asawa ni... I Julio. see. Yeah. Yes. Asawa yan. Oo. And then, nung malaman niya na... Oo, nakita niya eh. Naglilinis akong ganyan. Hindi ko naman kilala siya eh. Masyado. Sabihin, nagkausap-usap lang kami dito panahon dito New Moon. Pero, nung nakita niya ako, kilala niya ako, Mike, si Mike ano po yun? Mike, halika. Hindi ako yun, kamukha ko lang yun. Tapos finally, sige, sir. Pinakilala na ako kay Julio. Nung nakilala ako, this guy is very famous than you. Really? Okay. Sabi niya, magmula bukas, huwag mo na ako i-drive. Ako magdadrive sa'yo. Wow! Talaga? Gaano ka katagal sa kanya? Sa mga almost 2 years din. Oh, ganun. tagal din ha. No, Matagal tagal din. Oo. Pero open on, hindi naman palagi. Tapos he allowed you, di ba? He allowed you na Yeah. mag-perform. Kasi alam niya, banda ako. Oo. I'd like to congratulate you dahil for the very first time ay gagawing stage musical Wow. ang iyong mga kanta. Yes. Jeff Rocks. Jeff The Rocks, musical. The musical. At yes. ito yung mangyayari sa November 20. Yes. Starting November 20, may mga matinee and of Oy. course up to Pasalamat pala ako kay Franny Johnny. Zamora. Franny. Yes, Ito. Franny, hi. Tsaka si Johnny. Oh. Johnny Blue, yeah. Oh yes, Siya ang, Franny producer Zamora, hi. He's the director. And this Yes. is going to be shown sa GSIS Theater. Yes, GSIS, Wow. November, Congratulations. At ito'y ang gagampanan ni Ezra, di ba? Yes. Anak ni Dulce. Dulce. Wow. David I'll Ezra. watch this. At I heard in every show, lalabas ka doon. Oo daw. sabi Singing nila. 2 numbers of your hit songs. Yeah. Di ba? Alam mo, nakakatuwa. I'm so happy. Actually, because of that, kaya ito naging posible. Maraming salamat, Franny, because you made it possible na makaharap ko at makakwentuhan si Mike Hanupol. Yeah. And of course, anong mensahe mo? Siyempre, you can invite everyone to watch Jeff Rocks, the musical. Yes, don't forget, everyone. Yes. This will be the best opportunity for everyone. Everyone. Regardless. Because it will be a written voices for everyone na maintindihan talaga kung ano ang essence ng Pinoy rock. Kaya nga, alam mo, yung mga bata up to this time,
alam na alam nila pag yan, Laki sa Lahayaw, Jeprox, di ba? Yun Album talaga pa ang rin. matatawag na pinaka-signature hit mo. Yeah. Di mawawala. Di ba? And I'd like to congratulate you for that. Mga Thank you. kaibigan, abangan niyo po ito. Yeah. GSIS Theater, starting November 20 up to November 30, Yes. directed by Franny Zamora. Franny Zamora. At sila rin ang producer, di ba? Yes. Yes, congratulations. Mike, take this opportunity to invite everyone kung Thank ano you. mga mensahe mo sa ating mga viewers. Yes. Mr. Fans and viewers, thank you very much. Don't forget, Jeprox, the musical, it will be a phenomena. So, be there. Be there. Do not forget, because this will be a lifetime achievement. Thank you. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena. Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes. Nesta Sila Salon for my hair and makeup. Nutritech. Maraming salamat. Jos de la Luna. Most View from Japan. Memoy.ph. Silpul Joyce Furnitures. Maraming salamat. Charles Solano of Solano Hotel. Colorete Clothing by Bebot Santos. Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics. Shinagawa LASIK and Aesthetic Center. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care. Dr. Essentials Aromatherapy. Studio Manila. Gusto kong pasalamatan siyempre ang mami ng Philippine Star Entertainment Editor na si Natalie Tumada. Mami, if you're watching, thank you so much for the support. Next time, papangalanan ko na kayo. And of course, maraming salamat din kay Sunny Dumalaon. Thank you so much for the food na pinadala mo dito. And of course, this time ay meron akong iaabot kay Mike na I'm sure magugustuhan niya to. Maraming salamat. Patricia Javier and of course Doc Rob for this pillow. A special pillow ito magagamit sa travel, magagamit din sa massage. Ito po yan. This is made in Japan. So this is for you. Thank you so much. This is for Foam you. ito. Yeah, Pang, kakaiba siya. That's made in Japan. Tama ito. Memory foam. Kailangan ko ng upuan Yes. Thank you so Okay. much, Doc Rob, ng Doc Rob sa Wellness Clinic. Thank you so much, of course, sa All-purpose aking pillow. anak-anakan, Patricia Javier. Thank you so much. Okay, salamat. Shout out po sa lahat ng mga supporters at nagbibigay ng komento sa ating every episode all over the world. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. And of course, I forgot the mom of Natalie Tumada ng Philippines Entertainment Editor ng Philippine Star. Mommy, if you're watching, hi! Napapanood tayo all over the world. All over the world. Yes, Thank and you. of course with that, maraming salamat po sa inyo. At huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.